Nakilala siyang action star. Hindi masalita, mababa ang loob. Nangangarap lahat ng stuntman na maging bida. Isang kayo, isang tuka. Arnis bilang national sport ng bansa, garantisadong Pinoy. Pag sinabi mo na arnis, eskrima, kali, baston, garrote, nagiging Filipino martial artist yan. Pero yung arnis talaga, itong with use of sticks. 18 taon sa Senado, naging Vice Governor ng Pampanga at hindi kailanman natalo ng tumakbong Governor. Kilalanin natin si Senator Lito Lapid, inupose pa rin Lapid. Ang mga bentahing hatid ng kaalaman sa Arnis, ang national sport ng Pilipinas mula sa batas na inakda ni Senador Lito Lapid. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Hindi lang sa mundo ng pelikula makinang ang kanyang bituin dahil dinala niya ito sa Senado mula pa nung 14th Congress sa pamagitan ng kanyang magandang performance bilang isang mambabatas. Sa kanyang unang termino bilang senador, pinatunay ni Senator Lito Lapid na hindi siya katulad ng mga sinasabi ng kanyang mga kritiko dahil noong 14th Congress, pangapat siya sa mga mambabatas na may pinakamaraming panukalang batas at resolusyon na inihain sa mataas na kapulungan. Ang unang batas na kanyang inakda ay ang Free Legal Assistance Act of 2010 na naglalayong matiyak na mabibigyan ng dekalidad na legal na tulong ang mga mahihirap. Halimbawa, sinuntok ka rito, dito ka, pak! Ayan, tapos birahin ka dalawa, ikot mo isa, hanggang dyan ka lang. Ayan, pwede kang birahin dito, ganyan. Nagsimula bilang stuntman si Senator Lapid, inabot rin niya ang 5 taon bago siya nabigyan ng pagkakataon at mapansin ng mga producers. Pag hindi ka nagsikap at hindi ka nag-ensayo bilang stuntman, wala kang pupunta. Akala nila, mga ibang mga stuntman, pasok ng stuntman, magigipag-fight sa bida, hindi walang alam. Parang malaki lang katawan, puro ganon, pero pagdating sa fight, walang alam. Kaya, payo namin, payo sa kanila, mag-ensayo ka. Kailangan magsunod ka ng kilay. Hindi ang nakarating dito bilang isang Lito Lapid, action star, na napulot lang sa tabi-tabi at nag-apply ang mga artista. Hindi. 5 taon na akong naging stuntman bago ako naging bida. Mapapansin ka naman ng mga producer pag nagagamit mo yung galing mo, tinisayo mo. Dito'y pinagpatuloy ng senador ang pagpapabuti sa kanyang kakayahan. Hindi lang bilang isang aktor, kundi sa kanyang kapasidad na gampanan ng mga action scenes na kailangan ng kanyang pelikula. Harap boxing, gano'n ng fencing, gano'n ng arnis, ayun, yung kamagong, gano'n. Hindi naman basta pinahawak sa iyo yung kamagong na arnis sa antok na ganyan. Talo ka lang ng pande, may numero yan. Alam ng arnis di mano kung makakaintindi ka ng arnis o hindi. Sa palo pa lang alam na nila. Isa sa mga unang pelikula na tumatak sa publiko, ang Leon Guerrero. Bukod sa siyang bida sa pelikula, siya, si Senator Lapid rin, ang nag-direct ng pelikula. Leon Guerrero, si Jess Lapid Sr. yun. Ang gusto ko doon sa Leon Guerrero, yung title. Tapos yung kanta ni Fred Panopio, yung ginawa ko sa kanya. Yun. Tapos yung istorya, yung ito ang lalaki ni Jess Lapid Sr. Tapos yung damit kong nakaitim, nakamaskara, yun ang si Gomar.
may Sigomar din siya. Pinaghalo-halo ko yun. Mix pala. Minix ko yun, minix ko. Tapos yung kanta, tsaka yung title doon sa... Kasi kaya ako gusto ko mag-direct. Dahil para magawa ko yung gusto kong gawin sa action. Kasi hindi naman alam ng director na kaya kong gawin yung gano'n. Kaya yung eksena, gagawin ko. Dadalhin ko doon sa gusto kong action. Gusto kong tumalon doon, o magpapakbakan kami dito, hanggang sa makakakit ako doon para makatalon ako. Tapos fight ako, kaya yan ang mga gimmick ng araw. Wala akong alam sinasabi ninyo. At hindi rin ako militar. Kayo ang mga militar. Ayon kay Senator Lapid, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling identity sa pelikulang nilalabasan tulad na lamang ang pagkakaroon ng sariling style sa action. At ibinahagi niya ito sa bida ng Batang Quiapo na si Coco Martin bilang direktor sa action scenes ng serye. Ang hirap kasi magkaroon ng identity. PJ kasi pag sumuntok. Sino sumusuntok ng ganyan? PJ. Sino sumusuntok ng mislet? Ganyan. No? Lito Lapid. Yeah. Kaya tinatanong din ako ni Coco, paano magkakapangalan tulad ni PJ, tulad ni Lito Lapid. Pag kumalaw yung isang bata, babanggitin yung pangalan mo. Hirap. Sabi ko, pagaluhin natin yung PJ Lito Lapid style. Magiging Coco Martin ka. Kaya ngayon, gumagawa na siya ng gano'n na nililipad, may slide din, saka mga ganon din niya ng baril, mga kasan niyang gano'n. Yun, nagustuhan naman ng tao yung formula na. Inalala ng senator na misa na siya nagkaroon sana ng pagkakataong makatrabaho si Jackie Chan. Pero hindi ito natuloy nang magtagumpay ang pelikula ni Jackie na Drunken Master. Pero hindi ito naka-apekto sa kanya. Nagpatuloy siya sa kanyang training para sa kanyang mga stunts. Masyadong tumaas yung presyo, hindi makayanan ng producer ko. Dapat nga nag-ensayo nga ako, kaya meron akong tomcat nung araw. Siya kami dalawa magtatambal. Siyempre, kailangan sabayan ko siya eh. Halos magsing edad kami nito ni Jackie Chan, pati height, pati katawan, nung araw, ganyan. Tumbler siya, tatumbler din ako kasi nag-aaral din ako ng gymnast para para makasabay ako. Kasi siya, maliit pa lang, sirkero na. Labing isa silang magkakasama. Nag-show sila sa entablado, parang sirkero. Siya mataas. Yung di ba lalagyan ng upuan, yung siso, sasalto, shoot siya doon. Kaya nung nagbida siya, fight director niya lahat yung kasama niya. Malaking bahagi ng kanyang pagiging mambabatas ang disiplina na natutunan ni Senator Lapid sa kanyang paggawa ng mga pelikula na talagang pinagtuunan niya ng pansin na makapag-training. Siguro ako nakatuto ng pencil, ng arnis sa Sigomar. 2 taon ako nag-ensayo kay Mario Escudero. Tagal yan. Stuntman pala ako, pinag-aaralan na sa SOS yan. Hindi pa kang ganan. Ako sasakyan ka, ganyan. Patitibayin yung tuhod mo. Sa kanyang pelikulang Kamagong, ipinakita rito ni Senator Lito Lapid ang galing niya sa arnis na kalaunan ay inakda niyang batas bilang national sport ng bansa. Elementary pa lang kasi ako, yung nagpapastol ng kalabaw doon, ang tawag doon sa mga matatanda pag lumalaban sa liwanag ng buwan. Ensayo, saka laban, tournament. Parang karate, ganyan. Yun. Tapos ako, nagturo talaga sa akin sa Kamagong, yung Lucky 9 ng Cebu. Yung ginagawa yung Pacific Connection ni Roland Dantes, Mr. Philippines. Arnis. Ako, caretaker kami ng camera ng kuya ko. Ako may hawak ng baterya. Nag-iensayo sila. Patuloy. This is number 1. Para sa mga kilalang gumagamit ng arnis bilang martial arts, garantisadong Pinoy ang sport na ito at kumpleto itong martial arts. Kilalanin at pasukin natin ang mundo ni Grandmaster Rodel Dago, isang Arnis World Hall of Fame icon sa muling pagbabalik ng Kasanggamong Langit.
Bata pa ang Arnis World Hall of Fame icon na si Grandmaster Rodel Dagook nang mahilig sa martial arts. Mula sa pagtuturo ng Arnis, naging isang malaking kabuhayan na para sa pamilya ni Grandmaster Dagook ang Arnis. Saan po kayong lugar nakakarating sa pagtuturo po ng Arnis? Well, dahil sa Arnis, medyo napaganda yung aking kalagayan sapagkat iniikot ko na yung buong mundo. Last year, galing ako ng Germany. Sa isang taon, nakakawalong bansa ako dahil sa nagkakandak ako ng seminar sa Arnis. Pero dito sa every Sunday, sa Luneta Park ako sa Chinese Garden. Din dito naman sa gym namin sa Balayong, Wednesday ng gabi. Then pagka Saturday naman, doon ako sa Plaza ng Taal para ipamahagi yung aking kaalaman sa larangan ng larong ito. Sino-sino po yung mga karaniwang mga estudyante niyo po? Walang tigil yung punta ng foreigner dito sa amin para mag-aral ng Arnis. Maraming gustong matuto ng aking sistema. Maging ang pinasok na negosyo ni Grandmaster Dagook ay konektado rin sa Arnis. Almost 50 years na siguro ako nagtuturo ng Arnis. So ito yung kinabubuhay ng aking pamilya. Maliban sa pagtuturo, inaluan ko ngayon ng business. So naisip ko na, ano kaya kung gagawa ako na lang mag-produce ng yantok, ako na lang mag-produce ng mga swords. Isa na akong distributor all over the world. Europe, Asian countries, and America. Halos pinapadalhan namin yan. Ito nga, Modern Arnis. Itong isa sa pinakamalaking grupo internationally. May mga 12 Paris, malaki rin sa Cebu. May mga Lightning Scientific, Tres Puntas, may mga Mati. Marami tayong isla, so maraming sistema rin ng Arnis. Ayon kay Grandmaster Dagook, dapat ipagmalaki ng mga Pilipino ang Arnis dahil ito ay sariling atin na gustong matutunan ng maraming dayuhan. Proud tayo na biro mo yung sariling laro natin. Maraming dumadayo, gumagastos ng malaking pera. Ito nga yung sinasabi sa mga kabataan dito sa atin. Sabi ko, mag-Arnis tayo. Mag-Arnis kayo. Alam mo, sabi ko, maraming foreigner na pumupunta sa amin para mag-aral ng Arnis. Isipin mo, pamasahe nila, pagkain nila, hotel nila. Tapos, of course, nagbabayad pa rin sa akin. Kahit paano. Kabilang sa mga malimit makita sa gym ni Grandmaster Dagook ay mga dayuhan. You see, when you set a movement, you try to anticipate this way. Because it moves that way. When you get foreign, if you cannot disarm this one, you hit this one. If you control, if you try to deliver the punch, no way. If you try to hit this one goes that way. You see? You could break. If you try to remove my hand, dito siya. If you try to hold, dito siya. You see the movement? I'm going to break this way. Alright, go. If you try to hold, this one goes that way. Or either here again. Or here again. Or maybe this one. Or this one. Good. And then this. This is what happened. Katulong ni Grandmaster Dagook sa pagtuturo ng Arnis ang kanyang mga anak na sina Getsin at Jenrad. Ayon kay Jenrad, ipinangalan ng kanyang ama sa kanilang pamilya ang sistemang itinuturo nila upang matiyak na pangangalagaan nila ito. Paano ba kakaiba ang Arnis kumpara sa ibang Arnis? Sa amin kasi yung laging sinasabi ng tatay ko, wag bara-bara. Kumbaga sa Batangan yung bara-bara is parang lousy. Kumbaga parang pumalo ka walang gana, parang gano'n. Kumbaga kailangan pag pumalo ko lahat tama. Kumbaga wala mang arte-arte. Kasi kalimitan sa Arnis, yung mga arte, mga design lang, pero walang purpose. Kailangan pag gumalaw ka, sakto, tama. Yun yung sa amin. Isa si James sa mga dayuhang tinuturuan ni Grandmaster Dagook at para sa kanya, mahalaga na gusto ng estudyante ang kanyang ginagawa. What do you think is the benefit of learning Arnis? I think you have to like it to begin with. And then if you like something, you normally become the best at that. But if you really don't like Arnis or you don't like jiu-jitsu or whatever else, then it's very difficult to achieve much. And it took me a lot of years really to find a teacher. You know, I think, to be honest with you, it's actually many times more important to find the right instructor than it is the actual art.
Martial arts naman ang naging tulay ng pag-iibigan ng mag-asawang Yi Han Lee at Jenny Ingo. How did you meet Master Rodel? We asked many people, oh, do you know someone we can train with in the Philippines? And everybody gave us a different name. We just happened to contact Master Rodel. Yeah. And we just happened to come here. I don't know, the hand of God. We have really no idea why we chose to come here or why it was Master Rodel specifically. We were just looking for a Filipino martial art. From what I've heard, he's one of the last few true grandmasters in the country. That's what we were told. So, and not by Master Rodel, it was other people who told us this. Ready? 1, 2, 3. Alright, swing. Sa likod pa. Back. Number 2, block. Kasangga mo ang langit. Isang malaking inspirasyon para sa lahat ang buhay at tagumpay ni Senator Lito Lapid. Tahimik at hindi kontrobersyal na senador, pero ang kanyang trabaho bilang mababatas ang malaking katunayan na hindi nagkamali ang taong bayan na inuklok siya sa Senado. Tulad ng arnis, bit-bit nito ang disiplina na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sana po naibigyan ninyo ang isang espesyal pagtatanghal ng ating palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa alam po ni Rayster Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Ang tandaan, sa lumang laban, kasangga mo ang langit.